gaya po ng ating nakagawian, balik po tayo sa ating pag-usapang portion. Mga mainit na issue ay ating pag-usapan. Kagaya po na nabanggit natin, mga panayan po natin, makasama natin yung gabi ang isang kilang leader at Secretary General ng Kilusang Mayo na walang iba po si Jerome Adonis. Magandang gabi po dyan magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang gabi po dito mula sa Rome at Europe, Jerome. Muli, magandang gabi sa inyo dyan. At siyempre, pinagagala ko na muli na magkakwentuhan tayo, magkabalitaan. So, parang suki na yata ako dito, Nga no? po. Para padalawang beses na po natin itong nagkaka-interview Ah, sa inyo. At syempre sa napapanahon po ang mga ganitong topic na talakayan, lalo na itong mga halagang issue na to na nakakapagmulat sa ating kababayan, isa talaga pong isang mga mahuhusay na leader manggagawa ang makapagbigay nito sa atin sa pagtatalakay. Maraming salamat po muli. Alam namin napakahirap na ganitong oras nga po, gigising kayo ng medyo alangang. Alam mo po, alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas, pero para po sa ating mga kababayan, sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, ay nandiyan po kayo lagi para kami ay mapagbigyan. Sige po, babasahin po muna ni G Okay, yung sige pong po, para po sa pagpapatuloy po ngayong gabi, ang tema po natin ngayon ay mga lingkod bayan magsilbi sa interes ng mamamayan, hindi sa dayuhan. Ang konteksto po ay sa matagal na panahong nakalipas, nakailang palit na ang namamahala sa ating bansa, subalit patuloy pa rin ang pagkalugmok sa kahirapan ng nakararaming Pilipino. Matagal na ding pinahayag ng mga progresibong organisasyon na mayroong matinding problema o salot sa ating lipunan na siyang dahilan kung bakit naghihirap ang maraming Pilipino. Una dito ay ang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo o ibig sabihin mga namumuno na ginagamit ang kanilang posisyon para gawing negosyo. Sa madaling salita, sila ang mga nakaupo sa pamahalaan na ginagamit ang kanilang posisyon para kumita o magkamal ng pera. Paano nga ba nagaganap ang ganitong problema sa lipunan at paano ito masosolusyonan? Okay, yan po ang ating tema at konteksto. So, simulan na po natin, Jerome, yung ating pong talakayan. So, katatapos lang po, no, pagdiwang ang araw ng kalayaan o Independence Day ng ating bansa. No? Kayo po, sa bahagi ng Kilusang Mayo, paano niyo po dinaos ang inyong Independence Day? At sa inyo po bang pananaw? Malaya na ba talaga? Tuwing na bang malaya ang ating bayan? well, unang-una po, pag pinag-usapan yung kalayaan, hindi po malaya ang Pilipinas sa kontrol ng mga dayuhan, lalong-lalo na itong US, China, Australia, at iba pa, no? So, masasalamin po yan sa mga patakaran ng ating bansa, no? Kung sino ang nakaupo, basically ay panig sa kung sino ang pinaka-dominant na makapangyarihan pang ekonomiya sa buong bayan. Kaya hanggang ngayon po ay hindi malaya ang Pilipinas, hanggang ngayon ay naghahangad tayo ng ah, tunay na kalayaan sa ating bansa, bagaman ang pinopropaganda ng mga nakaupo sa pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay malaya ang Pilipinas. So nung Independence Day po, tayo ay nagrally papunta sa embahada ng Estados Unidos, no? Pinigilan tayo ng mga kapulisan kasi merong magaganap na programa din sa area ng Luneta, yung programa ng gobyerno. Ang pahayag ko nga doon, dalawang klaseng programa sa araw kuno ng kalayaan ang nagaganap, yung programa na pinangungunahan ni Bongbong Marcos na puro kasinungalingan, habang yung programa naman papunta sa embahada ng Estados Unidos ay pagkilos ng mamamayang biktima ng lahat ng forma ng mga economic at political at cultural na opresyon sa ating bansa. So, ganun po namin ipinagdiwang ang Independence Day. Okay. Maraming salamat po. So isa sa pamamagitan ng isang pagpaglilinaw sa taong bayan na hindi talaga tayo malaya. So pamamagitan po ng ganun, rally para ipakita na ang sa inyo pong ginawa sa daos ng maraming Okay salamat po, po. ma. O, palagi pong isinisigaw ng mga progresibong organisasyon at mga aktivista na ang ugat ng kahirapan ng sambayanang Pilipino ay ang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at ituring po ba ang dahilan kung bakit marami ang nagpapahayag na hindi talaga tunay na malaya ang ating bayan?
Sige po, medyo tatlong ismo, no? Yung sabi nga Tatlong natin salot. na ang problema ng ating bayan, tatlong salot. Tatlong Para salot. po medyo pamilyar itong salitang ito sa mga aktivista, no? Sa mga organized forces, sa mga manggagawa at sa iba pa. Pero sa pinakasimple, pag sinabi po naming imperialismo, ito yung mga bansa na makapangyarihan sa ekonomiya, sa politika. So ang pinaka prominente, no, pinaka numero unong imperialista sa buong bansa ay ang Estados Unidos, no? Ang China bagong imperialista, ang Australia, ang Japan, ang Italy, no, ang Germany at ang iba pa. Yung tinatawag po natin din, naririnig natin na G7 or G8 na ngayon, na sila po yung nagtutulak ng mga economic reform kuno sa buong mundo. Sila din daw po ang nag-uusap-usap para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Sila din daw po ay tagapamandila ng karapatan ng mamamayan sa buong mundo. Well, in fact, lahat po yan ay isang malaking kasinungalingan. Dahil tingnan naman natin ang track record ng mga nagkiklaim na ito bilang mga imperialistang bansa. Totoo nga po na ang bansa nila at ang kanilang mamamayan ay relatibong namumuhay ng maayos-ayos kumpara sa mamamayang Pilipino. Pero lahat po yan ay resulta ng kanilang pagsasamantala sa ibang bayan, no? So ang katangian po ng imperialismo ay magkontrol, magdomina ng ekonomiya ng iba pang mga bayan tulad ng Pilipinas. Kaya meron pong category, may first world, may second world, at saka may third world. At ang pinakamarami po ay ang third world countries katulad ng Pilipinas na lunsara nila ng malalaking negosyo at saka pagkukuhanan po nila ng malaking bilang na mga labor force. Kaya ang Pilipinas po, napakarami nating migranteng Pilipino. Okay. Ikalawa po, yung mga tinatawag nating burokrata kapitalista. Ito yung mga politiko na nakaupo sa gobyerno noon hanggang ngayon na nangangako ng ginhawa sa mga Pilipino, no? Pero basically ang sinusunod nila ay yung patakarang makadayuhan, no? So kaya nga po kung sa panahon ni Bongbong Marcos yan, kitang-kita natin na pinapaboran niya yung tuloy-tuloy na paglulunsad ng mga war exercises sa pagitan ng US at ng mga Pilipino, ng mga sundalo in the expense ng mamamayang Pilipino. Kumbaga, hahayaan nila na mapinsala yung ating bayan sa pamamagitan ng mga war exercise na posibleng makaladkad tayo sa gera na wala namang kapararakan. So at the same time, sila din po yung mga nabubuhay sa korupsyon. So papasok sa politika para magkaroon ng pondo, makamkam at maibulsa yung milyon-milyon na pondo para sa na galing po ito sa buwis ng taong bayan at dapat ito ay ibabalik sa anyo ng serbisyo pero wala po. Kaya ramdam na ramdam natin, no? Sila din yung panig, sila din at the same time yung mga lokal na mga malalaking negosyante. So kaya kitang-kita po natin yung mga bilyar, no? Pamilya po ang nasa kapangyarihan ngayon, isang malaking negosyo kasi ang pag-upo sa gobyerno. Yung tinatawag naman natin na feudalismo, ito naman po yung pagkontrol ng mga lokal na malalaking asyendero sa malalawak na lupain sa ating bansa para gawing malalaking subdivision. So nangunguna ho dyan yung Villar family, no? Gawing mga paupahan sa mga malalaking multinational na agricultural na businesses, ano? Ang ibig sabihin, sila po yung umaangkin ng pinakamalalawak na lupain at ginagawa po nilang mga manggagawang bukid yung mga kapatid nating magsasaka. At sa usapin po ng hatian sa ani, yung hindi nagpagod, mas malaki ang nakukuha dahil according to them, sa kanila yung lupa. Habang yung mga kapatid nating magsasaka, mga kamag-anak natin, ay pagod na pagod sa pagbubukid araw-araw, pero tulad din nating mga manggagawa, hindi makapamuhay ng desente at maayos. So kaya basically ito pong imperialismo na tinatawag natin, burokrata kapitalismo at feudalismo, sila po yung pinaka nagdo-dominate locally, no, sa usapin ng nililikhang yaman ng ating mga kababayan, yung tinatawag nating working people, pero hindi sila nagtatrabaho, no, maliit yung participation sa produksyon, pero sila po ang nagkakamal ng napakayaman, sila yung nagpapayaman at nagkakamal ng malaking pakinabang
doon sa pinagpaguran ng iba. Kaya ang tawag po namin, salo talaga itong mga ito at kailangan natin baguhin yung lipunan. Hanggat hawak nila ang kontrol sa lipunan, ay mananatili pong mahirap ang mamamayang Pilipino. Kaya sa lahat ng anyo ng paglaban, para i-expose sila, labanan sila, ay gagawin po natin kasi yun po ang pahirap sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Isang napakagandang paglilinaw sa atin. No? Kasi nga po, tataka tayo. Sisipag naman natin mga Pilipino. Ang dami nga mga OFW, halos 10% na nasa ibang bansa. Pero ganun pa rin, naghihirap pa rin ng sambay ng Pilipino. Yun, nakikita natin, napaliwanag po sa atin ni Ka Jerome, yung ugat ng problema, no? Yung salot sa lipunan na sana nga unti-unti na natin na magkaisa mga Pilipino para alisin yung mga salot na yan sa ating lipunan. Sige po, tuloy po tayo sa ating talakayan. Ka Jerome, isa pa po naming tanong, kasi po yung kanina balita ay mayroon pong laman ng balita na nananawagan ng Kilusang Mayo 1 para sa agarang pagbibitiw ni Secretary Laguesma bilang kalihim ng Department of Labor and Employment. O Dole, ano po ba ang dahilan bakit nanawagan ng ganito ang Kilusang Mayo 1 at bakit ninyo nasabi na makadayuhan si Secretary Laguesma? Nais ko lang pong banggitin na hindi lamang sila Guesma ang accountable sa nangyayari sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Di unang-una, syempre, si Laguesma bilang Dole Secretary, siya dapat yung, sa mundo ng mga dapat, siya dapat yung nangunguna para protektahan ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Pero sa aktual na ginagawa niya, si Laguesma mismo yung nasa forefront para tutulan yung legislative wage increase na isinusulong ng mga manggagawa sa mahabang panahon. At ginagamit niya mismo yung storyline ng mga kumpanya na anumang dagdag sahod, lalo na kung ito ay dadaan sa batas, ay maaaring makasira pa sa ating ekonomiya na magre-resulta daw ng dagdag na inflation rate, tanggalan sa trabaho at mas malala pa sasabihin niya, magsasara yung mga kumpanya. Pangalawa po, nasa kanyang panahon yung pag-address doon sa long-standing na problema na naging resulta nung nakarang high-level tripartite mission. Yung malalang paglabag doon sa freedom of associations ng mga manggagawang Pilipino. Ang ibig kong sabihin, marami pong pinatay, 72 sa panahon ni Duterte, may mga dagdag pa sa panahon ni Bongbong Marcos, pero wala pong pag-abante dyan ang aksyon ng Department of Labor. Nakakabuisit pa kasi nung mga nakaraan, yung mga sinampa naming kaso, kami pa yung hihingian ng update. Ano na pong update dun sa mga kaso na kami yung biktima, isang malaking kalokohan. Pangalawa, at the same time din po, yung walang malinaw na roadmap ang Department of Labor kung paano po tatahakin ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung pagrespeto sa fundamental rights ng mga manggagawang Pilipino. Ang laki ng bilang ng walang trabaho, no? Wala pong ginagawang programa ang DOLE para maampatan yung sa paglikha ng trabaho. At ang pinakapangunahing direksyon po ng gobyerno ni Bongbong Marcos pro Department of Labor sa taunang gumagraduate ay papunta sa ibayong dagat. Imagine mo, kami po ay paulit-ulit namin sinasabi, hindi sa pagmamaliit nung araw, construction worker, mamimitas ng prutas ang nag-a-abroad. Pero for the longest time hanggang ngayon, mga professional, doktor, nurse, guro, at nakakalungkot, pati scientist, ipine-export na natin. So, ang ginawa ho ng DOLE ay pangmatagalang pinagkakitaan yung mga kapatid nating OFW. And yet, pagbalik dahil mataas ang preso, maliit yung halaga ng perang pinapadala sa ating bansa. So, ang ibig kong sabihin, dahil lantara naman yung paglabag sa mga fundamental rights ng mga manggagawang Pilipino, laganap ang contractual, anong silbi ng isang DOLE secretary na nandyan siya kung hindi niya kayang proteksyonan ang mga manggagawang Pilipino? So accountable din si Bongbong Marcos kasi for the longest time nagsisik kami ng usap sa kanya para ma-discuss namin yung detalye ng karaingan ng mga manggagawang Pilipino. Pero mas inuuna niya yung pagharap doon sa matataas na opisyal ng Department of Labor mula sa United States. Sunod-sunod pong dumalaw nitong mga nakaraang buwan. Kasi para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang US ay may global campaign, no? Sila daw po ang champion sa pagtataguyod, pagpoprotekta sa freedom of association ng mga manggagawa. Pues isa po yung kasinungalingan,
isang malaking panloloko dahil pag tinignan po natin yung history ng Pilipinas, ang US, among others foreign powers na may control sa Pilipinas, ang US po ang may pinakamatagal na record sa pang-aabuso sa mga manggagawang Pilipino. Sumula po nang sakupin nila tayo at mula nang bigyan tayo ng huwad na independensya ng June 12. Sila po yung naglagay ng pinakamararaming kumpanya, strategic na mga kumpanya sa ating bansa, pero hanggang ngayon nananatili lang tayong trabahador, walang sariling industriya ang bansa natin. Kaya ang direksyon po ng ating mga new labor force ay papunta po sa ibayong dagat. Kaya makikita natin, masasalamin din po sa out of 100% na total employed ng mga manggagawa, ay 10% lang po ang unionized. So ang ibig ko sabihin ay sobra po ang panggigipit kaya maliit yung bilang ng nauunion sa ating sa Pilipinas at nagkakaroon po ng mga red tagging. Lahat po diyan ay hindi yan ligtas ang United States bilang nangungunang superpower na may control sa ating bansa. Kasi nga po siya, di ba, naturing ninyo na siya, ang US nga ang isang napaka-powerful na imperialismo. Kumbaga, kinakasangkapan niya yung mga ating nasa gobyerno para mapatupad yung mga nais nila sa kanila sa pagsasnegosyo nila. Kagaya ng sige po. Dagdag ko lang po ng konti, si Laguesma din, no? Si Benvenido Laguesma din yung abogado ng lahat ng mga manpower agency, no? Tapos siya ang nasa sekretaryo ng DOLE. Kaya magto 2 years na rin siya. Kung magto 2 years na si Bongbong this coming June 30, magto 2 years na din po siya sa Department of Labor at wala man lang kaunting improvements yung kalagayan ng mga manggagawa. Kaya doon po nagmumula yung aming mga panawagan na much better mag-resign ka na lang sa pwesto at umanap tayo ng capable diyan sa pwesto ng Department of Labor para kahit papano naman ay makaramdam ng kaunting proteksyon yung mga manggagawang Pilipino. Klaro naman po sa amin na ang pagre-resign nila Guesma ay hindi katumbas ng paghinawa, pagrespeto sa aming karapatan. Pero ang gusto lang po natin banggitin kapag ang sino mang opisyal ng gobyerno ay lantaran na against doon sa sektoral na interes ng kanyang kinakatawan, hindi natin kailangan yan. Marapat natin na palitan yan at maghanap ng ng bagong pwedeng makasama natin para kahit paano magkaroon tayo ng kaunting proteksyon at ginhawa sa buhay. Okay po, kumbaga po, yung mga manggagawa, imbis na matulungan para patuloy po ma-regular sa trabaho, imbis na ma-regular, hindi na nire-regular kasi nga po, pag na-regular, nagdadagdag benepisyo pa po. Tapos, ang isa pa doon, ang masama pa doon, pag po nag-overage na po yung isang manggagawa, talagang ang tulak niya papunta pong ibang bansa. Kaya, mas dumadami po talaga yung nangingibang bansa kaysa doon sa nagiging manggagawa sa Pilipinas. Ang regular po sa Pilipinas, yung walang trabaho. Regular na walang trabaho. Tama po. Parang ano po mas marami pa yung regular na walang trabaho kaysa regular na may trabaho. Tama po kayo. Lalo na po ngayon na nadadagdagan na yung mga tawag dito, yung mga graduating po ngayon, no? Sana po pupulutin yung mga yan. Marami newly graduates po ngayon. Okay? Sige po sa pagpapatuloy po ka, Jerome. Ayon po sa mga balita ay may mahigit na mga 300 pogo sa ating bansa na kung saan ay umaano na matinding batikos at investigasyon. Sa inyo pong pananaw, may iba pa bang mga nasa posisyon o mga nanunungkulan sa ating gobyerno na masasabing mga makadayuhan at nagagamit ang kanilang mga posisyon para magkamalang pera? Kaya nagkakaroon at nakakapagpatuloy ang mga illegal na gawain ng pogo. Your Honor, pasensya na kayo. Wala po akong alam kasi sa farm lang ako lumaki. Sa farm lang po. Alam nyo po, nung pumapasok ang China bilang bago dagdag na imperialistang kapangyarihan, particular sa ekonomiya, ay very close ang Pilipinas dyan, lalo na sa panahon ni Duterte. So, dito po nagpumasok ang industriya ng pogo, no, sa ating bansa. At according to the government, the past government kay Duterte, pag pinapasok ang pogo sa Pilipinas, maghahatid ito ng dagdag na bilyong-bilyong piso para sa kita ng gobyerno. At according to
to Duterte ay additional daw po ito na serbisyo sa taong bayan kasi dagdag na pera. Pero anong nangyari, ito pala ay additional na pera para ibulsa, no? Tapos ang Pogo sa Pilipinas ay naging malaking industriya ng sindikato, human trafficking at iba napakarami pang mga human rights violations. At paulit-ulit pong napapatunayan 'yan. So ang pinaka-latest nung nakaraan, 'di ba? Yung mga Chinese Pogo workers, ano po sila, biktima din sila no? Kaya mahalaga po na ma-expose ito at kung itong industriya ng Pogo ay hindi nakakatulong, nakakaperwisyo pa sa atin, marapat di papalayasin natin yan at maghanap tayo ng bagong pamamaraan ng mas maayos-ayos na paglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. So ano po ito, rampant ito at na-expose na ito paunti-unti at may mga component pa nga yan, no, na ang US pumapalag dyan kasi merong mga surveillance daw na ginagamit ang China, no, laban sa kanila dito sa Pilipinas, no. So kaya po para sa amin, hindi ito, kung ang negosyong ito ay perwisyo, hindi nagdudulot ng maayos at nagdumilika pa ng mas maraming problema, dapat itong ipahinto ni Bongbong Marcos kung paano na ito pahinto. Dahil alam natin, maraming mga politiko ang nakinabang. Maraming mga politiko locally hanggang national ang nakinabang. Kaya mapapansin natin sa botohan, no? Kung sino yung panig sa pagpapalaya sa Pogo, ang mga senador nakita natin na mahigit sa kalahati ay ayaw na umalis ang Pogo sa ating bansa. Pero ang stand po namin ay perwisyo talaga yung Pogo, human trafficking ang dating nito. Well, kung kumikita man, hindi napupunta sa interes ng mamamayang Pilipino, napupunta ito bilang gatasan ng mga malalaking politiko. So, perwisyo po ito, dapat na ito talagang mahinto. Okay. Kumbaga, sa halip po, pambansang industrialisasyon ng pagpukusan, umaasa pa tayo sa Pogo. Di ba ba? Tapos, meron tayong taga-sekretary ng labor na ang trabaho dapat ay maglingkod sa manggagawa, pero sa kapitalista at sa dayuhan kumakampi. So, ito po yung ilang nakikita natin na yun nga, yung simbolo ng salot sa lipunan na yung ating mismong nanunungkulan sa halip ay ito pa rin ang kailang tutukulin sa bayan na pagsilbihan ng manggagawa, bigyan ng maayos na hanap buhay ang ating mamamayan at para naman makaibigsan sa kahirapan, yun nga po, sariling interest nila ang nangyayari, no? Tama po. Jerome, may mga madagdag na tanong doon sa nabanggit yun na rin yung nabanggit yun tungkol doon sa union, no? So ano ba so 10% yung union, ibig sabihin ganun katindi ang suppression ng ating gobyerno at saka ng mga kapitalista sa pagtatayo talaga ng mga labor union kasi hindi na nakakausad sa 100% ng mga pagawaan, 10% lang ang merong unionized. Parang kumbaga ilang porsyento na ba ng ng sa lipunan natin ng mga manggagawa na tapos Oo, tama po kayo, yung data natin kasi hindi naman yearly naglalabas ang DOLE ng data. Kung marerecall ko, 2018 yung data. So ngayon siguro pwede kong tansyahin na mga nasa 49 to 50 million ang may trabaho. 10% niyan ay unionized. So, bakit napakaliit nung unionized? Kanina po binanggit ko na yung mga kondisyon. Ang normal na sa Pilipinas, yung contractual, no? Alam niyo po sa batas natin, sa batas natin kapag ikaw ay nasa contractual status, both public and private, hindi ka maaaring mag-organisa or sumali sa union. So, yun yung isang paraan. Kaya po, tinututulan natin yung contractualization sa provision ng ating labor code. Ikalawa po na nagpapahirap dyan yung red tagging. Kapag ka ikaw ay organizer, ikaw ay nagtayo ng union sa ilalim ng KMU, ang tingin nila dyan ay enemy of the state. Kaya may additional po yan ng pampe-pressure sa gobyerno. Ito po yung mga batayang kondisyon kung bakit 10% lang yung unionized sa buong bansa na pinaghahati-hatian ng iba't ibang labor center, no?
At the same time, sa 10% po yan ay nasa nasa 250 lamang yung 250,000 lamang yung may collective bargaining agreement. Ibig kong sabihin may mga union pero walang CBA dahil ito ay mga management union. Opo. Kaya ito rin po yung nakakapagtaka dahil ang mandate ng gobyerno under the International Labor Organizations ay protektahan yung karapatan ng mga manggagawa lalo na po sa pag-oorganisa ng union. So kitang-kita natin sa data na napakaliit ng unionized, talagang tapos marami pa kaming problema na-encounter ang red tagging, contractualization, iba pa, iyan naman din po yung ayaw i-address ng gobyerno. So yun ang nagpapaliwanag. Kaya sabi namin, ang gobyerno, klaro na ito ay anti-worker at anti-people government. Hindi ito gobyerno ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino na naghihirap sa kasalukuyan. So yan po yung yan po yung mga datos natin sa ngayon patungkol po sa patuloy na pagliit ng union sa Pilipinas. Mga po kadyo. Kasi natatandaan ko po nung nag-a-apply ako ng trabaho, doon pa lang po sa interview, tatanungin agad po ng management, ikaw ba, alam mo, sasali ka ba sa union? Kasi agad may tanong po ganun Mm. agad sa mga Mm. bagong trabahador. So kung Tama nagkamali po po ng kayo sagot lalo doon, wala na agad trabaho. tama po kayo lalo na sa mga economic zone. Mhm. Kung naabutan nyo pa, malamang naabutan nyo po, hindi ko lang sure. Yung 'di ba yung qualification ng aplikante that dapat at least man lang at least minimum high school graduate, Oo. no? Ano ba may height limit, Height limit no? meron po. May height limit pag babae at lalaki. Ang pinakamabigat dun po yung with pleasing personality. Oh, Mhm. nung ako po ay nung nag-a-apply sa trabaho, lahat po yun bagsak ako dun eh. So ibig sabihin po, qualification po yun sa ilalim ng Republic Act 67 Republic Act 6715 yung Herrera Law. Tapos yung 18 to 25 years old. Nakakatawa lang po pero yun yung isa sa mayor na ginagamit. Ngayon po, iba na. Yung itinaas na rin nila yung qualification. At least kung janitorial lang ina-applyan mo, at least second year college ka, meron kang background na ganon. So, ang ibig lang sabihin niyan, maraming nangangailangan ng trabaho, kakaunti yung trabaho, kaya hinihigpitan nila ng todo yung mga requirements. Pangalawa, mga temporary job at hindi po ito pang matagalang trabaho at mababa ang sweldo. Yun po ang available sa market natin para sa mga manggagawang Pilipino. Talagang mananatili mahirap talaga po ang sambayanan pagkaganyan po ng ganyan ng umiiral sa ating bayan. Ay may madagdag lang po dahil napabalitaan namin na ang ating pong chairperson ng KMU ay nasa Geneva. May update po ba kayo kaugnay sa nagaganap na dinaluhang aktibidad ni Ka Elmer Labog doon sa Geneva? Well, tama po kayo, naganap na ulit yung International Labor Conference sa Geneva 112, kung hindi ako nagkakamali, no? So, siyempre po, may dala-dalang report yung gobyerno ng Pilipinas through Department of Labor at ilan pang mga government officials. So, yung dala nilang report, isang malaking bulto ng kasinungalingan sa ILC na respetado ang karapatan ng manggagawa, maayos ang buhay ng mga manggagawa. So meron din naman po tayong mga kinatawan mula sa mga labor sectors, yung Kilusang Mayo 1 kasama po ang ating chairperson. Dala naman natin yung totoong report ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino na hanggang ngayon marami pa rin po ang nire-red tag, marami pa rin yung sinasampahan ng trump-up charges, marami pa rin po yung pinapatay. So yan po ay pinagdebatihan sa plenary, yan po ay sinampa natin sa Committee on Application of Standard ng ILO at dumaan po yan sa validation. So kaya napatunayan yung update po. Ang Pilipinas ay muling na ilagay for 8 consecutive years sa 10 worst country pagdating sa mga manggagawa. Mukhang doon na lang consistent ang Pilipinas kasi mukhang pinerfect yan sa panahon ni Duterte, yung 6 consecutive years bilang worst ang Pilipinas. Ang mga batayan po dyan, syempre yung malalang paglabag sa karapatan ng manggagawang Pilipino na hindi naman ina-address bagkus lumalala pa. So, kaya, well, nakakahiya po.
ang mapapahiya talaga dito yung gobyerno ni Bongbong Marcos kasi patuloy na nagsasabi na siya ay para sa mga manggagawang Pilipino. And yet, pagdating sa mga international conferences, ganito yung makikita. So, ganyan po, halos papatapos na ang ILC, no, sa Geneva, at titingnan pa namin yung ilang mga update na babalitaan po namin kayo sa mas malalaking update patungkol dun sa naganap sa Geneva. Jerome, saglit. Meron po ditong may pahabol na katanungan isa po natin viewers pa. Galing po kay Linus Kiwagan. Ang gobyernong China ang sapol na dumudurog sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa US, pwede bang magbigay kayo ng 10 mga dokumentadong dahilan kung bakit sila ang pangunahing tinutukoy niyong imperialista? Ang US. Ang US. Opo. Ang China? Ang US. gobyerno ng China ang sapol na dumudurog daw po sa ekonomiya ng Pilipinas. Bakit daw po niyo masasabi na ang US ang ang pangunahing tinutukoy niyong imperialista? Baka daw po di kayo magbigay ng 10 dokumentado dahilan. Dahil una po, binanggit ko na kanina, ayaw din natin sa China, ayaw din natin sa US pareho. Pero mas maraming krimen ang US. Di una po dyan, nung sinakop nila yung Pilipinas, milyong Pilipino yung pinatay nila. Hanggang ngayon walang nanagot. Ikalawa, nung sinakop nila ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay itinali nila sa relasyon ng taga-benta ng raw materials, taga-tanggap ng finished product. Kaya po hindi tayo tinulungan para magtayo ng sarili nating industriya. No? Kaya ang direksyon, kung wala kang sariling industriya, walang mag-a-absorb or kulang yung mag-a-absorb, kulang ang oportunidad ng trabaho para sa sarili mong bansa. Kaya meron pong bulto-bulto na nag-OFW kasi kailangan nila ng trabaho. Pangatlo, yung malalaki pong sakahan, lalo na yung mga agribusiness, no? Ay kinontrol yan ng Estados Unidos. Sila po yung nagnegosyo dyan. Pangapat ay yung usapin po ng pagkontrol sa ating komunikasyon at transportasyon ay kinontrol din ng Estados Unidos for the longest time. Maalala ko, may data po na lumabas, na nabasa ako lumang data ng 1979, ng mga 1970s, 179 na kumpanya ang inilagay ng US sa Pilipinas. So, yun po ang nagpapaliwanag. Pangatlo ay, ang isa pang pinakamalala, yung pagkontrol mismo sa sistema ng gobyerno sa atin. Kung mapapansin natin, para yung usapin ng military agreement, parating involved dyan ang gobyerno ng Pilipinas at palaging pabor dyan ang mga politiko sa gusto ng Estados Unidos. Like for example, yung Visiting Forces Agreement. Buti na lang na ibasura na yung Mutual Defense Treaty noong 1991. No? Pero but then again, nagsagawa ulit ng mga bagong treaty, mga bagong tratado, para tiyakin ng Amerika na mayroon pa rin silang say at control sa mga sundalong Pilipino na nagtatago sila sa mga training in the expense ng mamamayang Pilipino para so-called proteksyonan daw yung ating sariling bansa. So sa totoo lang po, wala naman ang Pilipinas na ginyera sa kasaysayan. Ang US ang pinakamaraming ginyera sa buong mundo. At ang pinaka-latest nga po, yung nangyayari sa Palestine, hindi lang solong accountabilidad ng gobyerno ng Israel yung nangyayari sa Palestine, kung hindi po nagsusulsol ang Estados Unidos dahil gusto talaga ng US. Ang US mayroong ding crisis sa panahon ngayon. Meron siyang economic crisis. Gusto niyang umalpas dyan, kaya ang gagawin niya, dahil meron naman siyang mga kolonya, mga bansa, magsusulsol siya ng giyera. Pag nagkaroon ng giyera, happy-happy siya kasi magbebenta po siya ng armas. So ibig sabihin, ito po ang mga krimen ng Estados Unidos na kinumit for the longest time sa Pilipinas. So hindi po natin inililigtas yung China dahil alam natin ang China ay nangaagaw ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Magkaiba nga lang yung bigat ng kanilang pananagutan, no, kumpara sa Amerika. Pareho natin
ayaw yan. In fact, mamaya-maya po ng alas 9, today ay raralihan po namin ang Chinese consulate patungkol doon po sa pagbibigay ng deadline sa ating mga kababayan. Nahuhulihin na daw po sa June 15 yung lahat ng mga Pilipino, pangunahin mga mangingisda na so-called ay papasok sa teritoryo sa West Philippine Sea na kiniklaim ng China. Talagang No? inaangkin na rin po nila. Inaangkin talaga nila. So, importante po na magkaiba yung paraan ng paglutas. So, naniniwala kami na kailangan yung away sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China ay daanin sa diplomatikong pamamaraan. Ang problema, itong US nanunulsol, no, ay pinalalala pa yung kondisyon para umabot sa giyera para magpakapagbenta ng armas. So yun po yung hindi masyadong nauunawaan ng ating mga kababayan. Kaya akala lang nila pagka nilabanan mo ang US ay pabor tayo sa China. Akala na nila pag nilabanan natin ng China, pabor tayo sa US. Wala po. Ang gusto po natin ay walang sino mang kapangyarihang pampolitika or mga foreign powers ang magkontrol sa ating bansa. Gusto natin ng independent foreign policy. Okay. Napaabot po ng pasasalamat yung si Nos Kiwagan. Jerome, maraming salamat sa inyong sagot, Jerome. So mukhang Okay. Salamat po. may isang po yata ang dokumentong napaliwanag nyo ng dahilan kung bakit sinasabi ng US yung nagiging malaking dulot ng problema sa ating... Kasi ang US po, ang kanilang production ay mga armas. Kaya talaga sila ang lilikha ng gera para po sila makapagbenta. Para din po yung sakit na minsan nililikha din po yung sakit para makapagbenta ng gamot. Tama po kayo. Tingnan nyo. Ang propaganda nila, sila daw yung peacekeeper ng buong mundo. 'Di ba? Yan yung storyline ng US. Pero sila din ang may pinakamalaking produksyon ng panggera, armas nuklear, etc. So, para 'di ba contradict? 'Di ba? At sila yung may mahaba. Peacekeeper yung kanila pong mga armas. Patatahimikin nila sa pamamagitan po ng armas nila. Yes, tama po kayo dyan. At yun yung hindi lantad sa ating mga kababayan. Yun po yung hindi lantad kasi, 'di ba? Yung iba pinag-aral sa US. At saka lahat ng mga militar natin train sa US. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno natin graduate sa US. 'Di ba? So, yung kanilang mentalidad, no? Mga itsurang Pilipino, pero yung utak dayuhan. So, and therefore, pag nag-translate ka sa batas, sa aktual na gagawin, so dahil yun yung laman ng utak mo, ita-translate mo sa batas, mas poproteksyonan mo yung interest ng dayuhan ng US kumpara sa interest ng mga Pilipino. Okay. Salamat po. Ito po, interest na naman po ito ng ating mga kababayang Pilipino, Jerome. Sa inyong palagay, yung ginagawang sapilitang konsolidasyon sa mga jeepney drivers at operators na pinapatupad ng LTFRB at LTO, ito ba'y may tuturing na anti-manggagawa at makadayuhan din? Ano po ang posisyon nyo hinggil dito? Yes, tama po kayo. Yung PUB Modernization Program ng gobyerno, yung PUBMP, ito ay corporate takeover. Pag-agaw ito sa mga maliliit na operator at driver ng kabuhayan. Bakit? Napakabibigat po ng mga kondisyon para makapasok ka, magko-consolidate ka, magbubuo ka ng kooperatiba. Pinag-uusapan po yung daan-daan libo hanggang milyon kasi magpo-provide ka ng terminal, etc. and so on and so forth. At obligado kang bumili ng natawag nilang modern jeep pero itsurang minibus. Okay, ano po yung epekto nito? Ang una, ang makikinabang dito yung malalaking lokal na Pilipinong negosyante ang may kakayanan lang para i-avail yung program. Pangalawa, yung supplier. Ito po ay ng mga minibus na tinatawag nilang modern jeep. Ang China, ang Korea, ang Japan, at saka ilang mga bansa sa Europe, no, na mga car manufacturer. Tandaan lang po natin, mula nung ikalawang digmaang pandaigdig, ang gobyerno ay hindi tinanganan yung kanyang principal task na ibigay sa mamamayan yung pinakamura, ligtas at epesyenteng transportasyon. Sino ang sumalo niyan? Yung mga individual na operator sa loob ng halos 7 dekada. And yet, itong gobyerno nagtatago sa mahal daw po nila ang kalikasan, mahal daw po ang ating kalusugan, kaya kailangan mag-introduce ng mga bagong makina. So, pangalawa po na problema
yung mga bagong sasakyan na pinagmumukha nilang modern jeep, itsurang minibus, winasak nito yung cultural heritage nung jeep. Kahit sino naman siguro tumingin, yung minibus na sinasabi from China, from other countries, ay hindi magmumukhang jeep. Ikalawa po na rason, mahal, 2.8 million ang bawat isa. So ang ibig lang sabihin talaga nito, mauobliga ang gobyerno na itaas ang pamasahe. No? Yung taas pamasahe, hindi po mapupunta yan sa dagdag na kita ng driver at konduktor ng minibus. Iipunin po yan para pambayad ng napakamamahal na sasakyan. So in short, yung pambayad po na milyon-milyon sa mga bagong unit, kukunin sa mga ordinaryong commuter. Eh sino ba yung commuter? Manggagawa, estudyante, naghahanap ng trabaho, mga informal workers, syempre yung section ng ating mga professional, etc. Sila po yung commuter eh. So yung commuter, hirap na nga dahil ang taas ng presyo ng mga bilihin, pagkain at service at iba pa, eh babawasan mo pa yung pagtaas ng pamasahe para ibayad sa napakamamahal na jeep. Ang makikinabang ay foreign, hindi naman local. Kaya ayaw po namin. So meron naman kaming mga doable na rekomendasyon. Una, yung ayaw mag-consolidate, huwag pilitin sa consolidation kasi yun po ay violation sa ating rights, no? Sa ating karapatan na mamili. Wala dapat puwersahan. So hayaan nila mag-consolidate. Pangalawa, instead na palitan ang buong-buo ng gobyerno sa pilitang pagbenta ng bago, eh di magtulak ng programa tinatawag ho namin rehabilitation. Pag sira yung body ng jeep, hindi na tinatawag na roadworthy, di palitan yung body. Kung sira ang makina, palitan yung makina. Pero dapat meron pong tulong ang gobyerno na ilagay sa mga driver at operator kasi mahal nga po yan. Kasi nga, ang usapin nga yan, pinabayaan mo na nga yung mandato mo, sinalo nung iba, di ba? Eh di ba, tapos taxpayer naman yung mga driver at operator natin, eh dapat tulungan ng gobyerno yung mga yan pa sa pag-rehabilitate. Kapag ganyan po ang turing, walang madedisplace na mga driver. Hindi mo pa na-violate yung karapatan na sa pilitang ikukonsolida mo. Pangatlo po, pinakamahalaga talaga na planuhin ng gobyerno yung mura, ligtas, epesyenteng transportasyon, yung tinatawag nating makabayan, progresibo at makabayang means of transportation. Sa buong mundo, ang means of transportation na po natin ngayon ay train system. So sa Pilipinas, kung nauwi ko sa Pilipinas, makikita nyo naman meron tayong LRT1, merong LRT2, merong MRT, merong project ng MRT7. Pero ito ay hindi po ito, pinupunduhan ito ng people's tax, pero ang problema, ino-operate ito ng private, kaya mas malaki ang pakinabang ng private. Ang gusto po natin ay fully operated by the government, funded by the people's fund, para unahin po ang serbisyo at hindi yung kita or negosyo tinatawag natin. Serbisyo, hindi negosyo. So, but then again, ang problema, nakakapagtaka na ayaw ito ng gobyerno ni Bongbong Marcos. No? Pumunta siya sa Japan nung nakaraan at kinausap niya yung mga kumpanya ng sasakyan doon, no? Yung Toyota, at ang sabi maglalagay ng bilyong-bilyong pondo para dito sa PUB modernization. So ang ibig sabihin po niyan, libo-libo na naman yung mga driver na mawawalan ng trabaho, dagdag po yan sa walang trabaho na mga Pilipino sa ating bansa. Dagdag yan sa magugutom. So wala naman pong alternative na programa ng gobyerno. Tandaan natin yung mga jeepney driver at operator, karamihan po dyan ay mga lolo natin, mga senior citizen na sa mahabang panahon. May mga sakit na sila, hindi na sila makakahanap ng iba pang trabaho. So ito po yung sinasabi namin na ang gobyerno kapag magtulak ng programa, hindi inaral kung sino makikinabang. Or, much more, alam nila na makikinabang dayuhan pero dahil kikita sila, may malaking kickback sila, eh di okay lang yan, no? At pwede namang sabihin ng gobyerno na okay lang, may kickback naman tayo, yung mga tumututol, sabihin na lang natin, mga komunista yan, mga NPA yan. 'Di ba? So ganun po ang programang ito, kaya sa sinusumada po namin na ang PUB modernization program ng gobyerno ay ito po ay anti-worker at anti-people na patakaran. Hindi po ito pakikinabangan ng ating mga commuter at ang ating mga kababayan. Doon po kami nagmumula sa ganung pagtutol.
Again, hindi lang po kami nagkikritik, kami ay nagpuput forward din ng mga doable na suggestions. At patuloy po yan tinatanggihan ng gobyerno ni Bongbong Marcos through LTFRB, through DOTR. Hmm. Talagang ano po talagang pinatunayan talaga nila ng mga burokrata kapitalismo sila kasi puro negosyo na sa tama ang sabi niyo, sigaw din namin yung mga OFW yung serbisyo hindi negosyo kasi kahit po dito sa ating mga di ba sa ambahada tinataasan yung mga singilin no para sa serbisyong bibigay sa aming mga kapalit ng sa mga OFW so yun nga nakakalungkot yun nga po ka Jerome medyo ganun Kaya ang problema pa ulit-ulit Oo. na Kaya nga po kaya nga po walang choice yung mga kapatid nating maliliit na operator at driver kung hindi tumungo sa lansangan, no? At in fact, mahigpit yan nakaugnay yung mga manggagawa kasi pag tumaas yung pamasahe, apektado yung manggagawa, di Lahat po ba? ng So, sektor. yung lahat ng sektor, tama po kayo. Yung commuter na tinatawag natin, apektado po sa lahat ng yan. Matagal na nga tayo na may long-standing transport crisis na nga tayo. So, palulubhain pa nitong ultimo transport sector ay fully idodominate na po ng mga lokal at saka mga dayuhang korporasyon. At malaking pagkakakitaan po nila ulit ito. kumbaga po sa tagal din pinagkakita kasi din ng gobyerno yung ating mga driver at saka operator kasi di ba sinabi nga po sa pahayag ng mga drivers na bago naman nila may biyahe yung jeep, kumuha rin sila ng prangkisa, nagpaparesto sila, bumabayad sila. Mm. So, pagkatapos ng mahabang panahon nilang pagserbisyo sa taong sa mamamayan no, tulong sa gobyerno, ito pa magiging kapalit parang basahang itatapon. Parang Tatapon, gaya ng opo. ating mga manggagawa kapag tumanda na tayo sa pabrika, alisin ka, pipilitin ka ng mag-resign kasi Mm. di ka na productive. Nakakalungkot Mm. ganun to po yung Tama. sistema ng lipunan. Marami pong mga kakilala kami, mga OFW, umuwi sa Pilipinas. Nung way back mga 10 years, 15 years ago, nagbumili ng sasakyan para kahit papaano may pang-sustain. Mm. Yung iba dyan, mga empleyado ng gobyerno na nag-retire, bumili ng jeep para mamasada. Yung iba nga dyan, mga police pa, active, Mm. may mga ano. So, ibig sabihin, may mga negosyo. Tapos suddenly, bigla lang sisibakin ng tatanggalin ng walang Apektado din. kaabog-abog, walang alternatibong pamamaraan at foreign nga yung makikinabang. Nakakalungkot po talaga. Pero nakakalungkot din dahil kapos na tayo sa ating So, oras, no? Jerome, pero sa susunod sana maganda po mapalalim pa natin yung mga talakayan lalo na itong sa konsolidasyon sa mga jeepney drivers operator, no? Maganda po sana sa susunod nating pag-ere dito sa ugnayan, matalakay pa po natin para mas lalong maunawaan ba ng ating kababayan yung hinanakit nitong mga ating chipper at saka operators sa ginagawang asapilitang konsolidasyon. So, May suggestion po ako next time. okay Kung gusto po. niyo next time po interviewin niyo yung mismong mga leader natin sa transport sa Tama Piston. po. Sige po. Ah, Kuha po para kami ng mas contact sa inyo para po Opo. makakaugnayan po namin sila. Kajer, maraming salamat po sa inyong suggestion. Okay, sige po. Yun lang po. Mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay. Jerome. Well, hindi unang-una paulit-ulit po kaming mga manggagawang Pilipino ay paulit-ulit na nagpapasalamat sa mga kapatid nating migrante no sa iba yung mga OFW saan man kayo sa mundo no. Alam namin na napakalaki po ng tulong ninyo sa ekonomiya ng ating bansa. Pero nakakalungkot kasi lahat po ng tulong ninyo ay nasasayang lang no, nasasayang at ginagawa pa kayong gatasan ng kasalukuyang gobyerno at mga dagdaang gobyerno. So, sikapin lang po natin na magbalitaan, sikapin lang po natin na tayo ay magkatulungan sa iba't ibang mga kampanya na po pwede natin gawin. Dahil malayo po kayo, pwede po kayong magpadala ng inyong mga hinaing through social media, mass media, at makakaasa po kayo na patuloy din namin kayong babalitaan. At kami naman dito ay patuloy na magsasagawa ng mga constitutional mandate namin no, na mag-i-engage sa gobyerno, magkakandak ng mga rally, mag-iingay kami para in the long run pagtulong-tulungan po natin na kumpunihin yung bansa natin na winasak ng mga dayuhan, winasak ng mga lokal na mapagsamantala at mag-build po tayo ng isang bagong bansa na
ipapamamana natin sa ating mga anak at apo na hindi ganito kahirap yung kanilang magiging kalagayan sa hinaharap. So unang-una po, nagpapasalamat kami. Maraming salamat sa inyong matyaga na pakikinig ng ating diskusyon dahil alam ko pagod din kayo, no? Sa trabaho diyan sa Ibayong Dagat. So magandang gabi po at maraming salamat sa ating talastasan ngayong gabi. Maraming Maraming salamat salamat po, po. Kajeron. Taas ka po sa inyo, Kajeron.